lahat! Nagbabalik tayo para sa isa na namang episode ng Seminar School Plus. Today, from Colayco Foundation, ako po si Gita Gopalan. Pag-uusapan natin ang bakasyon. Paano ba magplano ng masaya, affordable, at syempre, stress-free na bakasyon before, during, and after. So may tanong po ako sa inyo, afford nyo bang magbakasyon? Parang sabi nila, hindi. Parang medyo kumukunot-kunot pa nga ang mga mukha eh. Hindi ko alam kung bakit, pero with this episode, in the next 1 hour, matututunan nyo po ano ang tama at maayos na paraan ng pagpaplano, pagbabudget, at pag-i-enjoy sa inyong bakasyon. Tanong ko kayo ulit, afford nyo ba magbakasyon? Ayos lang daw. May 3 daw na ways para malaman kung afford mo magbakasyon. The first is, lubog ka ba sa utang? Kung utang-free ka kasi, pwedeng-pwede kang magbakasyon. Alam mo bakit? Kasi wala ka namang pinaglalaanan na mahalaga. Pag may utang ka kasi, tapos magbabakasyon ka, hindi ba parang tuso? Parang sabi nila, may utang ka tapos hindi ka naman makabayad naman ng utang mo, pero nagbakasyon ka sa kung saan mang lugar. Diba? Sayang yung pera. Mas magandang bayaran muna yung mga pinagkakautangan, mas lalo na mga credit card debt, bago magbakasyon. The second is, emergency ready ka ba? Kumbaga, do you have enough cash reserves and emergency fund na kung sakaling may mangyari sa inyo, meron ka namang pantustos? Because if not, then you can't afford to go on vacation. Isipin mo na lang ganito, paano kung nagbakasyon ka, tapos, habang nasa bakasyon, may nangyari sa pamilya mo, sa bahay? Paano na? Wala ka namang pantustos dun sa nangyari sa pamilya mo, whether may nagkasakit, may calamity, o kaya may namatay. Paano na yan? So if you're emergency ready, you have savings for emergencies and cash reserves, di okay lang. Okay lang magbakasyon. The third is, invested ka ba? Ano ibig sabihin nun? Nag-i-invest ka ba? Nagpapalago ka ba? Kasi kung nagpapalago tayo, yung perang nagastos natin sa ating bakasyon, mababawi natin dahil nagpapalago tayo. Kung hindi tayo nagpapalago, di ko anong ginastos mo, wala na. At the end of the vacation, kakakamot ka na lang ng ulo mo, sasabihin, di wala na akong pera. Yung 20,000 ko, yung 5,000 ko, yung 100,000 ko, nawala lahat. So, afford mo bang magbakasyon? Yes! Kung ikaw ay debt-free, emergency ready, at invested. Ngayon, kung oo, then go, go, go! Mag-enjoy ka sa mga bakasyon. But before you enjoy, syempre, kailangan magplano. Now, how do you plan for your dream vacation? Ako po, nitong nakaraang mga linggo, actually galing lang akong Puerto Princesa. Pero napakatagal po na aking pagpaplano bago pumunta doon. Local trip pa lang yon. So, meron po ako na-identify na 5 things na kailangan nating pagplanuhan. Doon po tayo mag-umpisa sa number 1 in planning your dream vacation. Lugar. Kailangan alam mo kung saan ka papunta. Where are you going? Are you going somewhere dito lang sa Metro Manila? Dito lang sa Pilipinas? Gusto mo bang mag-Asia? Gusto mo bang mag-Europa? Gusto mo mag-US? Kailangan alam mo. And then, syempre, puro bansa yan. May mga kanya-kanyang city, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang tourist spot na pwedeng puntahan. So, kayo, saan nyo ba gustong pumunta? Italy. Italy, yung isa. Yung isa? Wow, Angkor Wat! Wow naman, okay. So, kailangan alam mo. Kasi pag alam mo kung saan ka papunta, alam mo kung matututunan mo rather kung paano ka makarating doon. So, pwede kang pumunta dyan lang sa tabi-tabi sa Rizal Park. Alam nyo ba yung Rizal Park? Ni-renovate yan, bagong renovate yan. So, medyo maganda po pumunta dyan. Marami nga pong tao, pero masaya naman. Mas lalo na pag linggo. Mura pa kasi walang bayad. Pwede ka rin pumunta ng medyo malayo naman dito sa Pilipinas. I-effort mo yung Sagada, makita mo yung Banawe Rice Terraces. Habang nandyan pa, habang maganda pa. At para nakatulong din tayo sa turismo ng ating bansa. Of course, pwede kang pumunta sa ibang lugar. Sabi ng isang audience natin, gusto niya makapunta ng Italy. Paano naman yung iba, yung mga sikat? Yung Eiffel Tower sa Paris, France. Pwede ka rin pumunta ng New York para makita mo yung Statue of Liberty. Pwede ka rin pumunta ng Disneyland. Saang Disneyland? Marami po yan sa iba't ibang parte ng mundo. Meron sa US, meron sa Japan, meron sa Hong Kong. Depende na lang yan kung anong trip mo sa buhay.
Pwede ka rin pumunta sa mga historical sites, kagaya ng Angkor Wat sa Cambodia o kaya yung mga palasyo sa Europa. Marami pong pwedeng puntahan. Ang tanong lang, saan mo ba gustong pumunta? Susunod po na sana dapat nating pinaplano is paano tayo makakarating doon. At the minimum po, 2. Kaya number 2 siya, 2 yung kailangan nating pagplanuhan. Yung first is mula sa bahay mo papunta doon sa lugar. Maaring mag-eroplano ka, mag-ferry, pwede ka rin mag-bus, pwede ka rin mag-charter ng sarili mong plane kung ganun ka kayaman. Pero hindi naman tayo ganun, di ba? So hanggang plane at saka bus at saka ferry na lang tayo lahat. Pwede ka rin mag-cruise. Tapos pagkadating mo doon, paano ka iikot habang nandun? Taxi ba? Jeep? May tricycle ba doon? Depadjak ba? Naglalakad ka ba? Kailangan alam natin yan. Alam nyo bakit? Kasi lahat yan may counterpart na cost. Kumbaga, maaring mas mabilis ang eroplano pero mas mura naman ang barko. Pwede ring mas mahal mag-taxi kaysa sa sumakay na lang sa mga tren nila sa ibang bansa. So, kailangan alam natin yan. Paano tayo iikot? Kasi hindi naman natin may enjoy yung lugar na pupuntahan natin kung hindi natin alam kung paano pumunta doon at paano umikot habang nasa lugar na yon. Ang pangatlo pong kailangan nating paghandaan is saan ba tayo titira? Alam mo, ang maganda sa Pilipino, ang daming Pilipino sa buong mundo. So, kung marami kang kakilala, hindi na issue sa'yo yan. Kasi pwede ka naman makitira sa kanilang mga bahay-bahay. Alam nyo po, ako, very privileged po ako na nakaikot po ako ng buong Europe. At wala po akong pinagastusan na mga tirahan or mga hotel o kaya mga accommodations na hostel. Kasi marami po kaming kilalang mga Pilipino. So nakikitira po kami. Nakapunta na po ako sa France, sa Italy, sa Spain, sa Germany, nang nakikitira lang. So, ang laking bawas nun sa gastos ko dahil may mga kilalang mga Pilipino na nagbukas ng loob at bahay nila para doon ako tumuloy. So, kailangan natin alam, magkano ba yung cost of staying in one place? Iba-iba po yan. For example, sa mga syudad, sa mga very big cities, kagaya ng New York, mga, ano pa ba? Metro Manila din, minsan medyo mas mahal no? Basta puro malalaki po yan. Kadalasan nga ho, nasa dolyar ang mga kwentahan kung magkano yung mga hotel accommodations. Pero maliban po sa hotel, meron pa tayong iba na pwedeng puntahan o tuluyan. Merong mga tinatawag na bed and breakfast, meron din pong mga pension house, pwede ka rin mag-vacation rental. Parang nagre-renta ka ng isang buong bahay para sa sarili mo o para sa isang grupo. Maganda din yon kung grupo naman kayong babiyahe, kesa sa tagdadalawa kayo sa isang hotel. Dito po kasi sa atin, kunwari mag-hotel ka, tapos 3 araw, kadalasan, yung hotel nasa 3,000 hanggang pataas. So, isipin mo, 3 araw pa lang, 3 gabi, 9,000 na, di ba? Medyo mahal, pero may makikita ka rin naman na mas mura, na matino naman. In the same way, habang nasa lugar ka naman na yon, kung saan ka man magbabakasyon, kadalasan naman hindi ka nakatenga lang dun sa kwarto, di ba? Iikot ka rin naman. So, find an affordable hotel, hostel, accommodations that will work for you. Depende dun sa anong gagawin nyo dun sa lugar na yon. So, that can be 3 days, 2 nights, 2 days, 1 night, 4 days, 5 nights, o gaano kahaba. Pero syempre, depende sa inyong budget at sa inyong oras na pwedeng wala sa trabaho o wala sa lugar kung saan ka talaga nagkakalakal. Yan. Ang next po natin is, yung pang-apat po, is yung ating activities. Alam nyo po, sa bawat lugar, may kanya-kanya po silang binibidang mga pwedeng gawin. Pwede kang mag-snorkeling, mag-swimming, pumunta sa mga museum, kumain, mag-shopping, mag-amusement park, pwede ka ring bumisita ng mga simbahan, pwede kang bumisita ng mga art gallery, at kung ano-ano pa. Diyan po, kailangan research. Kanya-kanyang research po yan. Depende sa kung anong gusto nyong gawin. Kasi, kung hindi mo i-research, baka yung mga entrance fees dyan, yung mga kailangang bayaran na mga kung ano-ano mga fees, magiging balakid dun sa pag-enjoy nyo ng lugar. Ang hirap naman nung pagdating mo doon, tapos, wow, ang ganda, mukhang ang saya-saya mag-island hopping, ay wala ka namang perang dala. So, kailangan ready tayo.
Ito po, papakita ko lang sa inyo. Galing akong Puerto Princesa, di ba? So, habang nasa Puerto Princesa, ayan, nakapag-swimming ako, nakita ko yung mga unggoy, dun sa may sabang, malapit sa underground river, at syempre, nag-snorkeling din kami habang nag-e-enjoy. So, yun naman po kailangan alam natin ano yung mga bagay na gusto nating gawin at mag-e-enjoy tayo. More or less, pag marami po tayo, grupo tayo ng 4, grupo ng 6, mas mura po yun kaysa sa 2 lang kayo o 3 lang kayo. So, imbes na ikaw lang mismo nagbabakasyon, magplano kasama ng mga kaibigan o kaya kapamilya. Pang-5 po is kainan. Alam niyo po, tayo mga Pilipino, mahilig sa pagkain. Sana po mahilig din po tayo mag-explore ng iba't ibang kainan at iba't ibang uri ng pagkain. Kasi, kanya culture din yan ng lugar na pupuntahan mo. Ano ba yung pagkain nila doon? Ano ba yung uri ng pagkain? At saka, gaano ka-weird o kasarap yung mga pagkain nila. Sabi nila po, pag pumunta ng China, madaming iba't ibang klaseng pagkain yung nakikita doon. At saka yung karne na gamit nila, iba't ibang klase din. So, hindi pa po ako nakakapunta ng China, pero pwede nating tingnan yon. Kagaya namin, nung nag-Puerto Princesa po kami, na-try po namin yung sinasabi nilang tamilok o woodworm. Hindi ko po siya masyado type, pero pwede na rin kung gusto niyang ganon. Tapos nag-try din po kami ng sea urchin, yung sa Japanese tinatawag na uni. Masarap yun, nilagyan namin ng kalamansi. So, yun yun, picture sa baba. So, kailangan kasama rin yun sa budget natin. Kasi kadalasan po, sa pagkain gumagastos sa mga Pilipino na hindi binabudget ng tama. So, pwedeng lumaki at humaba yung listahan ng gastusin nang hindi namamalayan dahil kumakain at nag-e-enjoy sa pagkain. Pero may mga ways to save. 3 po yan. First is mag-breakfast. Kadalasan po, yung ating lugar kung saan tayo naninirahan, yung accommodations natin, may kasama laging breakfast na in the package. So, i-take advantage natin yon. Kumain tayo ng breakfast while on vacation kahit hindi naman tayo nagbe-breakfast dito sa Maynila o kung saan man tayo nakatira. Kasi yung breakfast po, makakabusog po yan. Punong-puno yung araw nyo ng mga activities. So, may enjoy nyo yun lalo dahil nakapag-breakfast kayo. Second is magbaon. Talaga, magbaon. Magbabakasyon ka na nga lang magbabaon, parang estudyante. Oo, alam nyo bakit? Kasi po, pag nasa hotel o kaya yung mga accommodations na kung saan kayo nakatira, kadalasan mahal yung mga bilihin doon. Mahal yung bumili ng tubig, bumili ng chichirya, bumili ng mga snacks. So magbaon tayo ng mga snack foods. Naalala ko po dati nung bata ako, dinala ko ng tatay ko sa, I think, Cambodia ba yun o Vietnam. Tapos talagang may baon kami. Delata pa. Delata na corned beef. Pinuksan namin, may biniling tinapay, kinain. So, mas lalo na kung maselan yung mga katawan natin, hindi natin alam kung nagkakasakit tayo dahil sa ibang klaseng tubig o pagkain sa ibang lugar, mas maganda ring magbaon. Kasi at least sure ka at safe ka. Pero, kung ayaw nyo naman magbaon, lagi namang may mga mas murang options. Huwag kayo pumunta dun sa mga kainan na para sa turista. Kasi pag pumunta kayo doon, definitely magbabayad kayo ng dagdag o tinatawag na premium. Kasi gusto nila makuha yung negosyo mo dahil turista ka. So may mga kanya-kanyang karinderya ang bawat lugar. Hindi lang po sa Pilipinas yan. Sa ibang bansa, iba ang tawag nila. Kadalasan restaurant din. Pero mas maganda yung mga restaurant na kinakainan din ng mga locals o yung mga talagang tao na taga doon. Kasi maliban sa malamang hindi sila ganun kamahal, hindi rin sila ganun kamahal, hindi sila ganun pinofocus yung pagiging turista mo. Kasi i-enjoy mo na lang yung food doon. Kung ano yung local food nila, local variety, mas may enjoy mo kasi mas authentic siya. So, 3 ways po para mag-save sa pagkain. Pwedeng mag-breakfast, pwedeng magbaon, pwede ring magkarinderya o yung local food nila. Yung local na hindi pang turista. Okay, next. May kulang ba? May kulang ba? Nakita nyo? Hindi. Wala? Parang walang kulang? Para sa akin kasi may kulang eh. Yung pasalubong, di ba mga Pilipino mahilig magpasalubong? Minsan nga, gabalikbayan box ang pasalubong.
tatlong araw lang naman sa isang lugar, pero isang balikbayan box, pang 30 kilos yung inuuwing pasalubong. Ang pasalubong po kasi, culturally sa ating mga Pilipino, it's one of the ways na pinapakita natin sa mga taong mahal natin o kaya sa mga taong mahalaga sa atin, back home, na mahalaga sila. So, binibilhan natin sila ng mga regalo. Kadalasan naman, hindi ho yan yung mga mamahaling regalo, pero mga little souvenirs lang po. Ang uso nga po dito, keychain, magnet, kadalasan pagkain din po, inuuwi. Itong mga to, puro pasalubong. Kaya lang, minsan, sa dami nating kakilala sa school, kakilala sa opisina, mga kapitbahay, pamilya pa natin, at kung ano-ano pa, napakalaki ng gastusin para sa pasalubong. Diba, pasalubong nga, binibigay. So, kawawa naman tayo kung lahat ng pera natin, lahat ng ipon natin, napunta lang sa pasalubong na maaring hindi naman totoong pinahahalagahan ng mga taong pinagbibigyan natin. So, alalahanin lang natin, no, ang pasalubong, dagdag gastos yan. Dagdag yan dun sa ating budget. So, kung mahalaga sa inyo, gustong-gusto nyo talaga magbigay ng pasalubong, kailangan kasama yan sa inyong pagbabudget. Pangalawa po, hindi po ito required. Wala pong batas na nagsasabi na kailangan magbigay ka ng pasalubong. Kahit yung ticket nyo po sa ferry o ticket sa airline o ticket sa bus, pag nag-sign kayo ng pangalan nyo doon, hindi naman sinasabi na, oh, magbalik ka ng pasalubong ha. Wala namang ganon. So, wag tayong ma-pressure. Wag tayong ma-pressure at mag-conform lang dahil yun yung nakasanayan natin. Hindi po required mag-uwi ng pasalubong. Kami po sa Colayco Foundation, madalas po kaming nakakapag-travel dito sa buong bansa dahil sa mga kliyente namin, mga tinutulungan namin tungkol sa usapang pera. Pero minsan-minsan lang po kami mag-uwi ng pasalubong. Kadalasan pa yung binigay sa amin na pa-thank you nung kausap namin. So, for sharing po yun sa lahat ng tao sa opisina. Hindi po kami required na, okay, pumunta tayong Hong Kong, okay, kailangan natin mag-uwi ng ganito, puro siomai sila lahat. Hindi po, depende po yan sa inyo. So, kung hindi talaga kaya ng budget ninyo, wag po kayong mag-uwi ng pasalubong sa maraming tao. Siguro, para sa sarili nyo na lang. Para may konting souvenir kayo nung experience nyo doon sa bakasyon. So, ito po yung 5 things na kailangan nating pagplanuhan pag nagbabakasyon, no? Yung first is, saan ba tayo pupunta? Anong lugar? Yung second is, ano ba yung gagamitin nating sasakyan papunta roon at habang nandoon? The third, saan ba tayo titira? Ilang araw ba tayo doon? The fourth, ano ba yung activities natin? At yung fifth, saan ba tayo kakain? Kasi lahat pong 5 na yan, merong katumbas na halaga. May peso value, kumbaga. At lahat po yan, nani-negotiate. Pwede po yan gawa na mas mura, mas affordable. Pwede rin naman pong mas mahal. Kasi po, depende po sa cost niyan, may sarili-sarili siyang value. Ngayon, pag nagbabudget tayo for vacation, meron pong 5 R's na pwede niyong alalahanin. Do your research. Compare. For example, bago po ako pumunta ng Puerto Princesa, tiningnan ko din po yung ibang mga lugar. Paano kaya kung pumunta akong Coron? Paano kung pumunta akong Dumaguete? Paano kung pumunta akong Bicol? Etc. Kinompare ko po yun. Ano kaya ang cost ko doon pag dito ako sa Puerto Princesa pumunta? Paano naman pag dito sa Albay? Kumbaga, may kanya-kanya kasi silang pagkakaiba sa presyo. Hindi lang sa airfare, kundi pati na rin dun sa ibang bagay habang nandoon. Yung tinatawag nating accommodations, transportation, activities, at saka food. May kanya-kanya po silang pagkakaiba. For example, ang pagbabakasyon po dito sa Asia, mas mura kaysa sa magbakasyon ka sa Europe o kaya sa US. Maliban dun sa airfare, pati yung mismong tirahan nyo dun, nag-iiba din ng presyo. So, kailangan i-research, kailangan alamin kung ano yung mas okay sa atin. The second is, humingi ng recommendations sa mga kakilala nyong nakapunta na doon o mga kakilala nilang nakabagbakasyon na doon. Kasi po, mahalaga yan dahil hindi ka pa nakakapunta doon. Malay mo ba naman kung maganda talaga doon o kaya matino talaga yung hotel at restaurant at accommodations na tinitingnan nyo. Kasi sayang po kung magbabayad na tayo kaagad dun sa mukha lang maganda sa picture, tapos malalaman pagdating dun, ay, chipipay pala. Sa sobrang chipipay, wala palang banyo.
baka hindi natin gusto yon, di ba? So, kailangan meron tayong credible na sources para dun sa mga pinipili nating lugar. Ang maganda po sa internet, madali na pong maghanap ng mga recommendations. Mga totoong tao na nagbiyahe, nag-enjoy sa isang lugar, kumain dito sa isang restaurant, o kaya naggawa ng kahit anong activity, dahil meron silang mga blog at mga website kung saan nakakapag-recommend sila ng kung ano-ano at nakakapagbigay ng mga rating. So, maganda pong kasama nyo sa research nyo yung paghahanap ng mga recommendations na yon. Kasi ayaw po natin na mangyari na magbayad kayo, magbigay kayo ng pera, tapos scam pala, o kaya hindi naman pala totoo at legitimate yung pipupuntahan ninyo or yung ina-advertise. Meron din pong mga government agencies, mga tourism offices, ang bawat mga lugar na yan na nagta-target ng mga bumibisita. So, maganda rin pong tingnan kung accredited ba yung mga accommodations, tour guide, pati na rin yung mga restaurant minsan para dun sa lugar na gusto mong puntahan. Third is request. Kung may napili ka ng lugar, may napili ka ng airline, ferry, bus, meron ka ng napiling hotel, meron ka ng napiling tour agency o yung mag-aayos ng mga activities nyo doon, tingnan nyo, baka naman pwedeng pakiusapan. Minsan kasi, nakaka-miss out po tayo ng mga deal dahil hindi tayo nagtatanong. Hindi natin tinatanong kung meron po ba kayong promo. Pag kinuha ko po ba to, pwede ba nating discountan ito? Minsan, kailangan lang tanungin. Very important dyan is yung mga airport to accommodation transfers. Napakahalaga niyan kasi usually po, yung mga sasakyan na galing airport, medyo kamahalan. Baka your hotel, your hostel, or your bed and breakfast, it might be offering free airport transfers. So, maganda ring take advantage yon if available. But you won't know until you ask. So, okay lang po mag-request. Mag-request na po kayo ng mahaba-habang listahan. Kasi, mas okay na po yon kaysa sa magbayad kayo tapos yung pala, pwede naman palang libre. The fourth is renegotiate. Ask if you can get some things na cheaper. Minsan po kasi pag mga tour packages, kunwari, sabi nila, ito, kasama na lahat, ganyan. Wala ka nang problemahin. Kaya lang nakita mo, parang hindi ko naman gusto to eh. Hindi ko naman gagawin to kahit kasama. Madalas, pwede mo naman yun ipatanggal. Tapos, may konting adjustment din sa presyo. Pwede ka rin magdagdag o magpalit. Yung bagay dun sa'yo. Yung bagay dun sa vacation na pinaplano mo at pinapaniginipan mo. Yun. So, try to renegotiate on the various terms there. Ganon din po sa airline. Minsan po, isang kindat lang sa counter, pwede nang palusutin yung medyo sumobra ng konti sa inyong bagahe. Minsan, hindi po kaya yon. But there's no harm in trying. So, try to renegotiate. The fifth is records. Once po nakaseal na po kayo ng deal, make sure nasa inyo po yung mga record. Yung mga payment slip, yung mga confirmation po nila, kung ano po yung mga pinag-agrihan ninyo. Kasi doon po nakasaad kung ano yung binabayaran ninyo at ano yung ibibigay sa inyo nitong airline, nitong hotel, nitong tour guide or tour agency. Kailangan po nandun. Bakit? Kasi baka mamaya wala doon or nandoon man, sinisingil ka pa, at least may reference ka. Alam mo exactly kung ano yung binabayaran mo. Hindi ka maloloko o kaya magkakaroon ng pagkakataon na magbabayad ka ng dagdag o doble for the same service na nandun naman sa binigay na sa inyo. So, keep records and make sure you have at least, especially if you're traveling outside the country, make sure you have at least 2 copies. One in your travel bag, kasama yung passport ninyo. Meron ding yung isa, kasama naman yung maleta ninyo o kaya on the internet para accessible lagi. So, ulitin ko lang, merong 5 bagay na kailangan nating pagplanuhan sa ating budget or gawin para sa ating budget, yung ating 5 R's. Do your research, look for recommendations, magbigay ng mga requests sa mga supplier ninyo kung sino yung mga kinokontrata ninyo para sa bakasyon ninyo. Try to renegotiate. Minsan, konting pakiusap lang, bababa yung halaga ng inyong bakasyon. At dapat din, meron tayong mga records. Bago ko kalimutan,
mahalaga rin, especially kung lalabas ka ng bansa, na meron tayong travel insurance. Most of the time, pag humihingi ng visa yung pupuntahan mong lugar, nire-require niya na may travel insurance ka. Pero may dalawa po akong reminder. Pag travel insurance, sana pwedeng hindi nyo bayaran habang nandoon. Kadalasan po kasi meron nga pong travel insurance, pero kailangan ikaw muna maglabas ng pera para mapagamot ka, especially for medical needs or medical emergencies. Maglabas ka muna ng pera, tapos i-reimburse ka na lang ng insurance company. Minsan kasi, may option na hindi ganon. Hindi mo kailangan maglabas ng pera. Medyo mas mahal siya ng konti, pero baka mas okay yon. Kasi kung sakaling magbabiyahe ka na lang din lang, tapos magkakaroon ka pa ng medical emergency, magkano ba talaga yung perang dala mo to cover a medical emergency? Of course, that depends, no? That depends on your ability to fund a medical emergency kung kailangan. Kung may pera ka naman sa Pilipinas na pwedeng panghugutan kung sakaling may medical emergency, okay lang yung mga reimbursement. Kung hindi naman at konti lang ang naipon dito, mas magandang kumuha ng medical insurance na ipapakita mo lang sa kahit anong ospital all over the world, sila na bahala makipag-areglo. Wala kang kailangang bayaran. So, these are things that we need to remember. Now, if you're in the Philippines naman, hindi ganun ka-issue ang insurance. Kasi kung ano po yung insurance na meron kayo dito, habang nagtatrabaho dito sa Maynila o kung saan man kayo nakatira, yun pa rin yung gamitin. Pwedeng yun pa rin ang gamitin habang nasa ibang isla sa Pilipinas. Kasi isang bansa lang naman po tayo. Okay? Now, baka nagtatanong kayo, okay, so alam ko na kung saan ako pupunta, alam ko na kung saan ako titira, paano ako makakarating doon, anong kakainin ko, anong gagawin ko habang nandun, sinong kasama ko, whether gusto ko magpasalubong o hindi, paano mag-research at tingnan kung sulit ba yung ibabayad ko. Pero ang tanong, saan manggagaling ang pera? Saan ba manggagaling yung datong na pambayad mo sa lahat ng yan? Okay. Meron pong 3 ways, no? 3 ways of funding your vacation. The first is called active income. Ano po ba yan? Ayon kay Mr. Colayco, Francisco Colayco, na author po ng best-selling book na Wealth Within Your Reach. Dalawa po ang ating sources of income. Active income and passive income. Yung active income po, yan po yung pera na nanggagaling dun sa pagod, hirap, talino, sweat and blood and tears natin. So ito po yung nakukuha nating pera dahil nagtatrabaho tayo ng mabuti. Ideally po, sana po, ito pong pera na to nakalaan lang para sa ating needs. Para sa ating needs. Yung mga pang-araw-araw na kailangan natin. Ang bakasyon po, sa totoo lang po, hindi po yan need. Hindi po yan need. Hindi po yan need. Okay? Narindi ba kayo? 3 beses ko inulit yon. Hindi siya need. Dahil want siya. Pwedeng-pwede naman kasi tayong magkaroon ng recreation o pang-distress na hindi mahal at hindi nagagastos ng malaki. Kumbaga, pwedeng-pwede naman tayong bumisita sa malapit na lugar. Kung taga Laguna kayo, umakyat lang kayo ng Makiling, edi pwedeng bakasyon na yun, di ba? Hindi naman kailangan malaki at magarang bakasyon. So, remember, a vacation is not a need. But still, sometimes, mas lalo na kung medyo malaki naman yung kinikita natin, meron naman tayo talagang sobra, nakapag-save tayo, wala naman tayong utang, at meron tayong ready funds for emergencies, you can also use your active income for your vacation. Ang rule of thumb po dyan is that your vacation, your maximum vacation budget should only be about your gross salary divided by 20 times 5. Bakit ganon? Pakita po natin on screen yung ating formula. Yan. Yung ating vacation budget is equal to your gross monthly salary divided by 20 days times 5 days. Yan daw po ang sinasabi nilang magandang kwentahan or basehan kung magkano yung talagang afford mo na maximum budget in a year para sa vacation. So, ito po yung example natin. Paano kung kumikita tayo ng 15,000 a month? So, yung 15,000 divided by 20 times 5 equals po yan to 3,750. Sana po, yung manggagaling lang sa ating
active income na pangtustos dun sa ating vacation is calculated based on this, no? So sana mga 3,750 lang. Bakit? Because any more than this will be too much. Especially kung ganito lang naman yung kinikita natin. So sa isang taon na pagsisave, nasa mga 200 to 300 pesos lang po yan every month. Medyo affordable, kayang-kaya. Mahirap po kasi yung tipong hindi ka na nga nakakakain, pero nagpaplano ka pa ng bakasyon na magkikost pa sa'yo ng isang buwang sweldo. Parang hindi po ata tama yon. So mas maganda lagi, i-prioritize yung ating needs at itong mga bakasyon, itong mga ating wants, sa second priority po yon. Okay? Meron din po tayong another way of funding your vacation. It's called credit or utang. Ngayon po, ang dami pong gumagamit niyan. Inuutang po yung bakasyon, tapos binabayaran na lang. Bagamat uso, hindi po namin nire-recommend yan. Kasi po, pag nag-uutang tayo at may binibili tayo na hindi naman lumalago ang halaga, gaya ng bakasyon. Diba? Pag bumili ka ng bakasyon, pinaggastusan mo yung bakasyon, pagkatapos ng bakasyon, wala na. Tapos na yung pera. Hindi na babalik sa'yo yun. Hindi na lalago yun. Pag umutang ka pa, maliban sa hindi na lumalago yun, lumalaki pa yung binabayaran mo. So kung ang talagang tunay na halaga ng bakasyon, 10,000 lang, pwede maging 49,000 yan kung iutang mo dahil sa kalakip na interest at mga charges. So pakita ko lang sa inyo ang napaka-quick na calculation. Kunwari, gumastos ka ng 10,000 para sa iyong accommodations and airfare. Ginamit mo yung credit card mo kasi kadalasan yan po yung hinihingi nila eh. Kung hindi man cash deposit sa bangko, credit card ang binibigay para doon nila i-charge yung inyong airfare at saka accommodations. So sabihin na po natin na 10,000 po yung nagastos po ninyo for airfare and accommodations para madali yung kwentahan. Kung babayaran mo lang ang minimum, approximately 250 pesos, pero depende po yan sa credit card, you could end up paying 49,900 over a course of 47 years. Napakatagal, no? Uugod-ugod na tayo, hindi pa natin nababawi yung bakasyon na tinake natin when we were 20 years old. So, kailangan po talaga na gamitin yung utang ng tama. Ngayon, okay lang naman pong gamitin ng credit card. Wala naman pong mali doon. Ang kailangan lang po natin alalahanin is that when the bill comes at the end of the day, at the end of the month rather, bayaran po natin ito ng buo. Kasi po, yung paggamit ng credit card, tool lang po yan. Kasangkapan, tool. So, it's you that makes it good for you or bad for you. So, if you use it right, then you can enjoy pa yung mga points at saka rewards na binibuilt in nila dun sa cards. Pwede ring i-enjoy yung mga convenience. Kasi syempre, imbis na may cash ka, credit card na lang. Imbis na mag-deposit ka pa sa bangko nila, pwedeng i-swipe mo na lang kahit 2 o'clock ng umaga, pwedeng gamitin yung credit card for payments. So, we have to use this wisely. Kasi kung hindi po natin gamitin yung ating credit card ng wisely, tayo rin po yung malulubog sa utang. Tayo rin po yung mamroblema. So, worse pa, mamroblema tayo dahil nag-enjoy tayo sa ating bakasyon. So, gaya ng sabi ko nung nag-umpisa tayo, we want you to have a stress-free vacation before, during, and after. So, ito pong part na to, yung after. Kung may utang po tayo, hindi po tayo stress-free. Kasi, after ng bakasyon, babayaran mo pa yon. The third way to fund your vacation is through passive income. Ito po ang best way to fund your vacation. Alam niyo po bakit? Kasi pag nag-fund tayo for our vacation using investment income or passive income, pwede po tayo magbakasyon every year, every 2 years, every month kung gusto ninyo, kung may ganun tayo kasapat na pera. Ano ba yung passive income? Ang passive income po, yan ay kita na nagmumula sa perang nagtatrabaho para sa'yo. It's income coming from investments. So kung nagpapalago tayo, lumalago yung pera natin, merong kita na nabibigay sa atin, yung kita na yon pwedeng gamitin para sa kahit anong gusto nyo gamitin. Pwedeng bakasyon, pwede ring gadgets. Pero for today, papakita ko sa inyo bakit mas magandang mag-invest
for your vacation rather than you save for your vacation. So, pakita po natin. Kunwari po, meron tayong alkansya. Dito sa alkansya na to, every week, every day, naglalagay tayo ng pera. We're saving for our vacation. Nagsisave tayo, naguhulog, araw-araw, kada linggo, kada payday, hanggang mapuno natin yung alkansya. Kasi yun yung kwinenta natin na kailangan natin para sa bakasyon natin. Pagkatapos ng bakasyon, kung nakikita nyo po sa inyong screen, yung alkansya na yon, nandyan pa rin yung alkansya, pero wala nang laman. Ubos na. Yan po ang saving for your vacation. You save and then you spend. So after spending, ubos na yung alkansya, wala nang laman, wala nang bakasyon. Kailangan mag-save ulit. Whereas when you invest for your vacation, meron kang alkansya, pinuno mo, pinalago mo, yun yung dagdag na box dyan, na blue, pinalago mo ng konti, pinalago mo ng mas marami, at pinalago mo ng doble. Lumalago siya dahil naka-invest siya. Maaring mas matagal ng konti, it takes some time for you to accumulate some growth para kumita talaga yung investments mo. Pero ang mangyayari sa'yo, pag ginamit mo yung investment income, yung passive income para sa iyong bakasyon, kahit na ubusin mo yung kita, meron ka pa ring naipon, meron ka pa ring savings. So, ano kailangan mong gawin? Mag-antay. Antayin mo ulit na lumago yung pera mo para makapagbakasyon ka ulit. Ito po, secret po natin ha. Kung nanonood po kayo ng Seminar School Plus lagi at ng pera-pera lang yan, kilala niyo po ba si Mr. Armand Benko? Kasi sa kanya po galing yan. Meron po siyang vacation fund na naka-invest sa mutual fund na instrument. Kung lagi po kayong sumusubaybay, alam nyo na po kung ano yan eh. Pero yung mutual fund na yan, kada taon, kada 2 years, pag maganda ang takbo ng mutual fund, may kita, meron silang bakasyon bilang isang buong pamilya. Si Mr. Colayco, ganun din po. Siya at ang asawa niya, nag-i-invest sa mutual fund at pag medyo maganda ang kita, nakapagplano sila ng bakasyon. Hindi po ba mas masaya yung nagpaplano ka ng bakasyon kasi may pera ka nang nakatabi? Meron ka ng perang nakalaan? Hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Pwedeng mag-throw ka na lang ng dart sa dartboard para sabihin, tuk! Doon ako pupunta ngayon. Para masaya, di ba? Kaysa sa yung pabaliktad, alam mo na nga kung saan ka pupunta, pero 10 years naman bago ka makapunta doon. Kumbaga, gustong-gusto mong imbis na dyan lang sa Rizal Park, doon naman sa medyo sosyalin, sa Rizal Park naman, sa Germany, sa Heidelberg. Pero, mula sa 60 pesos na pamasahe, mukhang 600,000 ata kailangan mo doon. Kung isang buong buwan ka, maglalamierda sa Rizal Park, sa Heidelberg, diba? O sosyal. Mas maganda yon, kaya pong gawin yon kung nag-i-invest tayo for our vacation. So, maganda po dyan is you plan, you budget, and you start investing for your vacation. Hindi po masama mag-enjoy, nang kasama ang pamilya, kasama ang kaibigan, sa bagong lugar, kung saan maraming activities, kung mahilig kayong mag-snorkel, mag-mountain climbing, o mas gusto niyo magbisita ng mga simbahan, mag-pilgrimage, mas maganda po pag nakaayos po ang lahat ng gastusin. Meron pong plano, merong budget, at merong investments. Kasi kung meron po tayo nitong tatlo, pwede po tayo mag-enjoy ng ating bakasyon before, during, and after. Hindi na po tayo mahihirapan na pagkasyahin yung konting pera natin. Hindi na tayo mahihirapan na biglang pagdating dun pala, ang laki ng gastos. Meron palang mga bagay na hindi pa natin naaalat, hindi pa natin naihahanda sa ating budget kasi hindi tayo nag-research. So, pwede nating gawin yung pagpaplano, pagbabudget, pag-i-invest para mas mag-enjoy. So, when you have your vacation, you spend to enjoy, not to have stress after. So, in planning, budgeting, and investing, you can assure that. Not just for right now, not just for this year, pero for many years to come. Mas masaya pong ganon, di ba? Kaysa sa yung naghihikahus tayo para lang magbakasyon. So, sa pagtatapos, salamat po mula sa Colayco Foundation. Pwede nyo pong bisitahin ang aming website, www.colaycofoundation.com for more information. Meron din po kaming mga libro na available sa lahat po ng leading bookstores. Yan po, nasa screen nyo po.
At meron kaming mga seminars, the Feasibilities and Investability Seminars, which teach you not only how to save and invest, but how to enjoy your life more successfully and financially free. So, thank you very much. I'm Gita Gopalan from Colayco Foundation. At sana po sumubaybay po kayo sa mga susunod naming episode, whether si Mr. Colayco yan, si Mr. Benko or ako, at mag-enjoy pa dun sa aming mga ituturo sa inyong mga information tungkol sa tamang paghawak ng pera.